Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, no? Usaping ano pa rin, People's Initiative, President Bongbong Marcos Jr. tutol sa hakbang na buwagin ang Senado. Yan, no, mga ka-review natin. Eto, panoorin po natin ang buong detalye ng balitang ito. Abay nagsalita na ang ating presidente. Tutol siya sa bribery initiative. At ang sabi niya, unang-una, indecisive itong ginagawa ng Kamara de Representantes sa pamumuno ng Speaker Martin Romualdez. At pangalawa, ang sabi niya, bakit bubuwagin ng Senado? Ako'y nanggaling din dyan sa Senado. Kaya ako talaga ay tutol sa kahit anong hakbang na bubuwagin ng Senado. Kaya nga, inatasan na lang niya ang ating Senate President Mig Zubiri na siya na ang kumuha ng initiative para mag-propose ng mga pagbabago na sa tingin ko ay hindi na kinakailangan ng charter change kundi ordinaryong batas na lang. Na partners, kung maalala nyo, ito'y pangalawang beses na kumbaga, binaliktad ni PBBM ang desisyon ng liderato ng Kamara na pinamumunuan ni Speaker Romualdez. Yung unang pagkakataon ay yung impeach Sara Duterte, no? Na alam natin na sa English nga ang sinasabi ay the president literally nipped it at its bud, no? At talagang sinabi, wag niyong impeach si Sara Duterte dahil hindi siya karapat-dapat na ma-impeach. Ngayon naman itong bribery initiative na alam naman natin talaga ay talagang sinusulong ng Kamara sa liderato ni Martin Romualdez, ang sabi niya indecisive. Ay, indecisive. Divisive pala. Divisive. Iba pala indecisive sa divisive. Very divisive. Masyadong maghahati-hati ang bayan at sinabi nga na wag nang ituloy yan, no? At instead, ang Senado na lang magpo-propose ng mga amendments at yan ay pagkakasunduan ng dalawang kamara. Well, of course, maraming ngayon nagsasabi na hindi naman pinamunuan ni Speaker Romualdez itong bribery initiative. Pero ano ba naman yan? Si Super Ate to the President na ang nagsabi ng instruction kung anong gagawin sa mga kongresista sa iba't ibang mga distrito ay nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. At hindi naman yan makakaila. Alam din natin na sinabi ni Congressman Edsel Lagman na ang bigayan ay 100 pesos dyan sa Albay. Alam din natin na ang Ako Bicol sa pamumuno ng chairman ng Committee on Appropriations, Zaldico, ay napakalapit kay Speaker Romualdez. No? So talagang dalawang beses na overrule. At ang sabi ko nga sa mga dati kong kongresista sa Kamara, abay, dapat magkasip-sip na tayo. No? Kasi kung talagang susuportahan ni PBBM ang ganyang speaker, bakit babalik ta rin sa dalawang major initiative? Baka panahon na siguro na mag-isip sila ng isang speaker na susuporta pa rin kay PBBM pero at the same time, hindi magiging dahilan para tayo po ay maging watak. Ayan. So yan mga kababayan, klaro na po ito. Mula po kay Attorney Harry Roque, yan mula po kay Attorney Harry Roque, binalita niya po na yun nga, tinuldukan na. Tutol po ang ating Pangulo dyan sa ginagawang People's Initiative, no? Well, anyway, hindi naman daw umamin mga ka-review natin na si Speaker Romualdez talaga yung nagpapatakbo dyan, no? At Senado na lang daw ang bahala mga ka-review natin sa gagawing amendments or revision ng ating konstitusyon. Yan mga ka-review natin. Ano po ang inyong reaction dyan, ha? At kaugnay po sa balitang yan mga ka-review natin, eto, nagsalita na po si Super Ate, Senator Amy Marcos, may babala. Ano kaya ito? Eto, panoorin po natin ang buong detalye. Senator Amy Marcos may babala kaugnay sa charter change ng Senado. Narito ang balita ni Troy Gomez. Bagamat may tuturing na dead on arrival na ang umano'y corrupt na People's Initiative, ay may babala naman ngayon si Senadora Amy Marcos kaugnay sa nabuong kompromiso sa pagitan ng Senado at House of Representatives na isulong pa rin ang charter change. Sa resolution of both houses o RBH number 6 na isinumite
So mga ka-review, dead on arrival na daw, talagang wala na pong pag-asa, no? Itong Chacha ni Speaker Romualdez. O dahil nga po doon sa mga ayuda na sinasabi na buying nga, hindi ito ayuda kundi buying ng signature mga ka-review natin na 100 pesos. Nako, 100 lang po yan. Sa dami po ng papipirmahin. Malaking pera din po yan. Nako. Ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay tanging ang economic provisions lamang sa education, advertising at public utilities ang aamyendahan. Sinabi ni Senator Amy Marcos, dapat pa rin mag-ingat sa kompromisong resolusyon dahil isinusulong pa rin ito ang charter change o CHACHA sa pamamagitan ng Constitutional Assembly. Ipinunto ng Senadora na hindi napapanahon ang CHACHA lalo't papalapit na ang 2025 midterm elections. Wala naman daw kasing garantiya ng economic provisions lang talaga ang gagalawin sa sinasabing pag-amyenda. Sa palagay ko, it's no guarantee because you cannot stop any legislator from bringing forth another issue, another constitutional provision. They cannot be prohibited from that kahit ang kasunduan, talagang yun tatlo lamang. At maski yung tatlo, ang duda ko, mahihirapan tayo kasi papasok na tayo sa next election cycle by October, kandidato na naman, kaming lahat, parang maguguluhan tayo dyan, sabi nung iba. So mga ka-review natin, baka magamit pa ang isyong ito, no? Doon sa mga gustong tumakbo. Diba? Baka maging plataforma. Diba? Baka maging plataforma pa nila ito na sige, pag ako ang ibinoto nyo. Diba? Gagawin natin tong tatlong ito. Yung sinabi kanina mga ka-review natin. Oh. Tama. Posible, 'di ba? Marami po kaya nga po nababahala, 'di ba? Si Senator Amy Marcos kasi sino man di umano, 'di ba? Ayon sa kanya, sino mang mambabatas ay pwedeng suggest ng ganito, 'di ba? Oh, baka makalusot na maging prime minister. Si Tambalos-los mga ka-review, nako. Wag naman sana. Tigilan nyo hanggat kaya nyo pa, Senator Amy Marcos, ha? Di wala nang 2025 election. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang CHACHA, ay marami pa namang mas importanteng issue ang dapat na pag-usapan na siguradong makatutulong sa pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Ipinaalala niya na bagamat ang Senado na ang mangunguna sa charter change, ay nakakakaba pa rin ang eksena matapos na masingitan ng questionableng 12 bilyong piso ang 2024 budget ng COMELEC nang hindi nalalaman ng mga senador. Isama pa ang issue ng People's Initiative. Kinesyon din ni Senador Amy kung bakit kailangang amyendahan ang ilang economic provisions gayong wala naman anya siyang naririnig na reklamo mula sa mga investor patungkol dito. Katagal-tagal kong chairman ng Economic Affairs. Araw-araw ko halos kausap ang ating foreign investors. Wala naman silang dinaing tungkol sa ating constitution. Hindi daw sila makapag-invest sa Pilipinas dahil bulok ang infrastructure, labis-labis ang red tape at magulo. All of those things that we have heard before. Pero ni minsan nabanggit yung constitution ninyo walang kwenta. Nagbabala rin ang senadora sa anya'y nagpapatuloy pa rin. So, ibig sabihin mga ka-review natin, wala po sa constitution yung problema. Ano mga ka-review natin? Nandun po yung problema sa mga namumuno. Nako. 'Di ba? Sino ba ang mag-aano ng mga ganyan? O 'di ba yung mga namumuno sa ating gobyerno? Yung mga nakaposisyon. Sino-sino ba 'yan, mga ka-review natin na related sa ekonomiya ng ating bansa, 'di ba? Oh. Wala daw po sa konstitusyon eh. Malinaw na sinabi ni Senator Amy Marcos sa katagal-tagal niya nang nag-aano, 'di ba?
People's Initiative matapos na makarating sa kanya na hindi pa rin itinitigil ang suhulan kapalit ng pirma ng mga botante. Ang information tungkol sa kontraktor. Sa amin, Region 1, narinig ko sa ilang probinsya. Narinig ko rin sa Region 4A. So, nagugulat nga kami. Kaya lang, sabi naman nung iba, pareho lang yan. Wala namang pinagkaiba. Kasi marami rin daw kontraktor na politiko. Mula dito sa So yan mga ka-review natin, ano ang iyong opinion? Yan sa babala, no? Ni Senator Amy Marcos dito, kaugnay nga sa tsa-tsa ng Senado. Yan mga ka-review natin. Talagang mainit po talaga itong tsa-tsa, no? Mga ka-review natin, charter change. Bakit kaya gustong-gusto talaga nilang maisulong ito, di ba? Well, anyway, sinabi na nga yung tatlo, di ba? Nandun na po yung economic revision, di ba? At saka yung education, meron daw, mayroon, di ba? Narinig natin kanina. Ano pa ba yung isa? Well, anyway, mga ka-review natin, as long as, di ba? Doon lang sa tatlo magpo-focus, wala tayong problema. Basta para sa taong bayan naman yata yan, di ba? Pero kung hindi po yan para sa taong bayan, abay, kung may mga personal na interest po kayo dyan sa ginagawang amendments na yan, edi, taong bayan ang makakalaban ninyo kasi hindi naman papayag yung taong bayan, di ba? Gaya nga niyan na papirma-pirma ninyo. Meron na pong meron nang nagsalita. Diba? Meron nang nagsalita na babawiin niya daw yung pirma niya kasi hindi niya alam yung anong pinirmahan niya sabi lang daw, ayuda. Yan mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa mga issue ng ating bansa. Alright, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe sa ating mga sa SMNI, no? Doon sa sa ating source ng video. Yan SMNI at DZR 1026 Jess 26. Anyway mga ka-review natin, maraming salamat po.